Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating latest na update para sa bagyong binabantayan natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan yung sentro ni Bagyong Ramil kaninang alas 4 ng umaga sa layong 350 kilometers kanluran ng Sinait sa may Ilocos Sur. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 65 km per hour, pagbukso na umaabot ng 80 km per hour. Yung movement nito ay northwestward sa bilis na 25 km per hour. At makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga kaulapan na kasalukuyang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Dulot pa rin yan nung trough extension ng nasabing bagyo. So patuloy itong lalayo sa ating kalupaan, pero at least for today makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng Luzon. And meanwhile, for the rest of or dito sa area ng Bicol Region, Quezon, malaking bahagi ng Mimaropa, Visayas at sa Mindanao, generally fair weather conditions ang ating inaasahan maliban na lamang sa mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Magpapatuloy yung generally west-northwestward na paggalaw ni Ramil dito sa West Philippine Sea. At kaninang 5:10 ng umaga ay tuloy na itong nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So magpapatuloy yung paggalaw generally west-northwestward ni Ramil sa mga susunod na oras. At posible itong mag-re-intensify sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posible nitong ma-reach ang severe tropical storm category na kung saan malayo na ito sa ating bansa at mababawasan na rin yung epekto sa ating kalupaan. So makikita natin dito sa ating track and intensity forecast itong area na shaded ng yellow. Ito yung mga lugar na kung saan posible pa rin tayong makaranas ng mga pagbukso ng hangin. So as of 5 AM today may nakataas pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang areas ng Luzon. Dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, itong northern and western portions ng Pangasinan, Abra at sa western portion ng Benguet. Kaya sa mga lugar na ito, kahit napapalayo na nga itong si Bagyong Ramil, maghanda pa rin tayo sa mga posibleng pagbukso ng hangin over these areas. Sa mga lugar naman na hindi ko nabanggit na may tropical cyclone wind signal, posible pa rin yung mga strong to gale force gusts. So possible rin yung mga gusts of wind, areas na walang wind signal sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon at Occidental Mindoro ngayong araw. At para naman sa ating storm surge warning, posibleng umabot or mayroon pa rin tayong minor risk ng storm surge dito sa kanlurang bahagi ng Luzon na posibleng umabot ng 1 to 2 meters within the next 24 hours dito sa area ng La Union, Pangasinan, Zambales at sa Bataan. So sa ating mga kababayan sa mga low-lying at exposed coastal communities sa mga lugar na ito, manatili pa rin po tayo sa higher ground dahil posible pa rin yung storm surge kahit papalayo na yung Bagyong Ramil. So yung storm surge, yung pagpasok o yung paghampas ng tubig dagat further inland, so manatili po tayo sa higher ground. Sa kalagayan naman nating karagatan, nag-issue na po tayo ng final gale warning kaninang alas 5 ng umaga, pero posible pa rin tayo makaranas ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito sa seaboards ng Northern Luzon, particular na itong kanlurang dagat baybayin ng Northern Luzon. So iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag over these areas. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, so dahil sa epekto ni Tropical Storm Ramil, asan pa rin natin yung maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa may Cagayan Valley, buong Central Luzon, dito sa Metro Manila, ilang area ng Calabarzon dito sa bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, dito sa Mindoro provinces. So over these areas, maghanda pa rin tayo sa mga posibilidad ng flooding or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung pag-ulan na ating mararanasan. So generally fair weather conditions lang ating inaasahan dito sa Quezon, Bicol Region at itong areas ng Mimaropa, particular dito sa Marinduque at Romblon area. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil rin kay Bagyong Ramil, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat at pag-ulan dito sa area ng Palawan. Pero over most of Visayas and most of Mindanao ay generally fair weather conditions sa ating inaasahan. Bagyong maulap hanggang sa maulap na papawirin.
Pero yun nga po, dahil sa mga nakaraang araw ay significant na pag-ulan ang ating naitala over most of or some parts ng Visayas. Posible saturated pa rin yung mga lupa sa lugar na ito. Kaya kung magkaroon man tayo ng mga pag-ulan ngayong araw, kahit mahihina lamang, posible pa rin yung mga flooding or landslides. Kaya manatili pa rin po tayong handa at alerto. Para naman sa ating 4-day weather outlook or ito yung panahon na ating mararanasan sa mga susunod na araw, starting tomorrow, araw ng Martes, ay mababawasan na yung mga kaulapan na associated kay Bagyong Ramil. Pero posible pa rin magpatuloy yung mga kaulapan na ito dito sa area ng Palawan. Pero generally improving weather conditions ang mararanasan sa most of Luzon. Pagsapit naman ng Wednesday and Thursday, buong bansa makakaranas ng maaliwalas sa panahon. Partly cloudy to cloudy skies, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng thunderstorms sa hapon o sa gabi. Pagsapit naman ng Biyernes, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na thunderstorms dito sa area ng Caraga, Davao Region at Soxaragen. So itong eastern and southern sections ng Mindanao, posible tayong makaranas ng mga sustained na kaulapan at pag-ulan. Dulot yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko. So sa mga susunod na araw, itong easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Pacific Ocean ang dominanteng weather system na iiral sa ating bansa. So sa mga lugar ko pong hindi nabanggit for Metro Manila and the rest of the country throughout the rest of the forecast period, so generally from Wednesday to Friday ay magpapatuloy na itong improving conditions, no? So maaliwalas sa panahon, pero maghanda pa rin po tayo, no? Magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantayang cloud clusters or anumang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya maliit pa rin yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo within the next 3 to 5 days.